May hamon ngayon ng mga young guns, Nelson. Young guns ng Kamara de Representante. Oy, kayong mga tumatakbo sa pagkasenador. Pwede ba? Ilabas ninyo at kayo'y magpahayag. Ano ba ang inyong stand tungkol sa impeachment laban kay BP Inday Sara? At least ngayon, and magkakaroon tayo ng issue kung ano po ang tingin ng ating mga kandidato sa impeachment complaint. Ito po ang naging pahayag ni Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Okay. At saka itong si Congressman Rods Gutierrez. Hanggang mo na. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue dahil dapat nating tanungin ng ating mga ihinahalal kung papaano ba, kung dapat bang panugutin ng mga tao patungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Ito daw po ay bahagi, dapat yung ipahayag daw po ng mga senatorial candidate ang kanilang paninindigan sa issue ng transparency, accountability, at maingat ang paggamit ng pondo ng bayan. Hindi ko napag-isipan yung panawagan na yan. Ganon. Hindi ko pwede yan, yung sa panawagan nila. Ngayon lang, Nelson, in fairness, ngayon nagiging issue sa local, lalo mga congressmen, na mga pumirma, ukol dun sa impeachment, ay nakakatanggap ng pressure, ha? Yun ang mga balibalita. Pressure mula Sa mga constituent nila. sa mga botante. Sa mga botante, yung mga boboto. At ito, Nelson, ako sa tingin ko, hindi yung politiko ang dapat maghayag ng kanilang saloobin, kundi yung mga botante. Mga mamamayan. Yung mamamayan. Tama. Ano ang saloobin ninyo? Kasi kayo ang irerepresenta ng mga mababatas na inihahalal po ninyo eh. So, dapat ang ating pag-usapan dito Oho. ay yung mga tumatakbong congressman. Yan. Kumonsulta kayo sa inyong mga constituent, ano ba ang stand nila tungkol sa impeachment? Di ba? Kasi ang dami hong mga kababayan tayo ngayon na nagagalit sa kanilang representante sa distrito, bakit mo kanya pinirmahan? Hindi naman yan ang gusto na hindi mo nga kami kinausap eh. Oo nga, Hindi mo nga kami kinonsulta eh. Representative ka ng taong bayan, di ba? Ikaw, sa halip ang Pinakinggan mo yung sarili mo ng ano. di ba? Meron pang isa, ha? Ito. Maganda po ito. Alam niyo ho ba, may hamon ngayon ng mga young guns, Nelson. Young guns ng Kamara de Representante. Oy, kayong mga tumatakbo sa pagkasenador. Pwede ba? Ilabas ninyo at kayo'y magpahayag. Ano ba ang inyong stand tungkol sa impeachment laban kay BP Inday Sara? Aba, sino may sabi? Ito po ang naging pahayag ni Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Okay. At saka itong si Congressman Rods Gutierrez. Hanggang muna natin kung tama ba yung kanilang argumento. Ano ba sabi? Ang sabi po nila, hinahamon nila ang mga kandidato sa pagkasenador. Isa publiko ang kanilang paninindigan kaugnay ng impeachment case na inihain po laban kay BP Inday. Ito daw po ay bahagi at dapat yung ipahayag daw po ng mga senatorial candidate ang kanilang paninindigan sa issue ng transparency, accountability, at maingat na paggamit ng pondo ng bayan. Ayon po naman dito kay Congressman Rods Gutierrez, kinatawan po ng isang party list group at siya'y miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang impeachment case laban kay BP Inday ay tiyak na magiging isang issue sa mga kandidato ngayong panahon ng kampanya, tumatakbo man sa national o lokal na posisyon. Giit pa po niya, magiging issue ngayon ng campaign season ang impeachment po kay BP Duterte. Ngayon daw kasi hati ang opinyon ng mga politiko hinggil sa usapin kung isa nga bang election issue ang naturang paksa. Naku po. Yan. Mukhang hindi ko napag-isipan yung panawagan na yan. Ganon. Oo. Nakalimutan niya, yung mga senator kapag ka nanalo, Magiging judge. magiging senator judges. So, hindi ko pwede magbigay muna ng opinion, di ba? Kapag ka ngayon pa lamang, bigyan na kayo ng stand. Oo. Oy, anti-impeachment ako. Oy, pro-impeachment ako. Masasabihin, hindi, ano ka? Bias judge. Bias ka na. Nagkaroon ka na ng pre-judgment. Hindi ko pa pwede. Oo. Hindi pwede. Kaya nga sinabi ni Senador Cheese, Senate President, di ba? Pinagsabihan niya yung mga miyembro ng Senado. Huwag mo kayo magbibigay ng anumang opinion tungkol sa impeachment. Oo. Kasi tayo ang judge eh. Tama. Hindi pa tayo nagtatrial, meron ka ng pre-judgment, Oho. judgmental ang tawag sa'yo, hindi ka judge, di ba? Hindi ka na senator judge, kundi isa ka ng judgmental. Oo. Doon ka sa... Sa mental ka. Hindi, doon ka sa noon time siya pumunta. Sa Itbulaga. Bawal kasi ang judgmental doon eh. Baka ang Di ba? manalo si Tito Soto, pwedeng judgmental. Oho. Nako, Hindi ko pa pwede yan, yung sa panawagan nila. Oho.
ngayon lang na in fairness, ngayon nagiging issue sa local, lalo mga congressmen na mga pumirma ukol doon sa impeachment ay nakakatanggap ng pressure, ha? Ayun ang mga balibalita. Pressure mula Sa mga constituent nila. sa mga botante. Sa mga botante, yung mga boboto. At ito, Nelson, ako sa tingin ko, hindi yung politiko ang dapat maghayag ng kanilang saloobin, kundi yung mga botante. Mga mamamayan. Yung mamamayan. Tama. Diba? Kung anong dapat na anong kanilang saloobin sa usaping ito. Ano ang saloobin ninyo? Kasi kayo ang ire-representa ng mga mababatas na inihahalal po ninyo eh. So, dapat ang ating pag-usapan dito Oho. ay yung mga tumatakbong congressman. Yan. Kumonsulta kayo sa inyong mga constituent, ano ba ang stand nila tungkol sa impeachment? Di ba? Kasi ang dami hong mga kababayan tayo ngayon na nagagalit sa kanilang representante sa distrito. Bakit mo niya pinirmahan? Hindi naman yan ang gusto na hindi mo nga kami kinausap eh. Oo nga, na hindi mo nga kami kinonsulta eh. Representative ka ng taong bayan, di ba? Ikaw ang aming boses sa Kongreso eh. Tapos yung boses namin, hindi mo naman sinatinig. Hindi mo pinakinggan. Kung sa meron halip mang eh. panawagan, di ba? Oo. Sa halip ang Pinakinggan mo yung sarili mo ng di ba? Aywan ko lamang sa ibang mga lugar. Yung iba naman, malakas daw ang loob kasi wala naman silang kalaban. Kung may kalaban man, parang baliwala lang. Di ba? Ang problema dyan, pagdating ng 20th Congress, hindi mag-iba yung composition yan. Ayan, oo. Halimbawa, nanalo ka kasi wala ka namang kalaban. Oho. Sino naman yung mga kasama mo ngayon doon? Ayun. Oho. Hindi ba? Ang malungkot pa dyan, Nelson. Magbobotohan din sila. Hindi, tsaka yung kanilang mga botante. Tatandaan ka na namin. Di ba? Ikaw ang hindi Sa ngayon, mo- wala kang kalaban. Ngayon, Paano yung after 3 years? sa susunod mo. Di ba? After 3 years, Ang bilis 2028 lang. na. Ang bilis lang. Tsaka presidential elections na yun. Ayun nga. Paano ngayon kung mabaliktad ang mga pangyayari? Yan ang problema. Di ba? Oo. Dapat mag-ano rin tayo. Ay, sabi ng district, madali po yan. Babaliktad lang din naman kami. Dahil susuporta kami doon. Baliktaran lang naman yan. Ay, Wala naka- namang bago sa Pilipinas, Oo. di ba? Pero kasi dito sa punto niya, na ang issue po ng impeachment, ito po yan, election po ito, political issue po ito eh. Sigurado. Di ba? Kasi hindi naman ang pinag-uusapan yan merits at demerits ng case eh. Di ba, Nelson? Totoo. Ang gusto lang po talaga ng impeachment, tanggalin mo sa posisyon, ibaba mo sa posisyon ang isang impeachable official. Kung ang pag-uusapan po ay merits at demerits ng case, sa mga nauna pong impeachment case, hindi naman ganun ang nangyari. Totoo yan. Di ba? Kaya lang, pagtatawanan sila dyan. Oh. Pagtatawanan sila. Halimbawa, nag-file ka ng impeachment. Halimbawa, yung article number 1 mo. Article of impeachment number 1. Numero Yan. 1. Ha? Oho. Yung pagbabanta ng vice presidente. Ayun. Grave threat at saka inciting to sedition. Yung sabi ng NBI, di ba? Oo. Ang kasong ito po ay sinampa na ng NBI sa DOJ. Nung tama, nung sa araw, di ba? Ipinail. Tama na. Sabi pa nga ni Director Santiago. Si Director Santiago, retired judge yan. Sabi niya, okay na ito. Ito ay ipapail namin. Oo. Halimbawa lang din, halimbawa. Oo. Tinanggap ng DOJ. Oo. At nakita ng DOJ, may sapat na basihan ito. I-file na ito sa korte. Sa piskal, okay? Oo. Ipinail na doon. Oo. Pagka-file nila, Oo. nakita ng judge, dyan. Oo. Andiyan na. Mukha, ba't kayo nagpapile ng walang base-base? Halimbawa lang to, ha? Halimbawa. Hindi natin sinasabi ito yung mangyayari. Mhm. Na-dismiss yung kaso. Oo. Anong mangyayari dun sa impeachment? Nako. Na sa June 2 pa. Hindi, baka delay nila yung... Huwag muna kayo magde-decide. Di ba? Oo. Alam mo na, pag-decide na yan, wala naman pala kwenta to, eh. Oo. Okay, sa DOJ, preliminary investigation, nakita, ba't kayo nagpapile ng walang masyadong basihan? Hindi, sabi niya. Hindi, may basihan kami. Ito yung video. Galit na galit po si B. Kasi pinakita yung video daw eh. Ayun nga. Yung video. Sabi, yan lang ba? Ang ebidensya na, hindi ho tatayo sa korte ito. Ganon? Anong mangyayari nyo kung hindi tumayo sa DOJ o kahit na sa judge, sa trial court, tapos dadalhin mo sa impeachment ay dismiss na kaso? Hindi lalo kang pagtatawanan ng tao, di ba? Oo, naging basihan ng impeachment ay dismiss na kaso. Yun, ang masakit. Number 1. Kaya alam mo ba anong ginawa ng DOJ ngayon? Meron bang latest? Ano May sabi? latest. Oh. Ang sabi ng DOJ, Sabi.
nasa amin na, nasa DOJ na. Oo, tama. Sinabi ito nakaraan eh. Nasa piskalya. Napag-isip-isip nila, ano? Parang sabi nga ng Director Santiago, 7 abogado dyan, nag-usap-usap. Siguro, napag-isip-isip ng DOJ, teka muna. Oh. Ito, ang didesisyon na namin. Oh. Pagka pinawalang bisa namin ito, wala nang impeachment. Yung number 1, tanggal na yung... Sabihin, sa piskal pa lamang, baka... Oo. Ano ba sabi ng DOJ? Baka ang pinababalik ata sa kanila, no? Ang sabi ng DOJ, maaaring ibalik Ako po, ng National Prosecution Service sa NBI bakit daw? para sa karagdagang case build-up. Mabait din yung nagano yan eh. Parang sinabi, pwede ba pag-aralan niyo sa isang palasak na salita? Basura. Ito pa Basura. niya. Pag-aralan niyo pa nga. Diyan, kung ako sumulat ito, Oo. ibinasura ng DOJ Yun ang malaking istorya ang dyan. reklamong ipinal ng NBI Yun. laban kay BP Inday. Oo. Pinasura po ito. Oo. Ang problema, parang mabait lang ng konti, pinababalik para daw sa dagdag na case build-up. Ibig sabihin, Case build-up, oh. bakit i-case build-up kung build-up na yung case? Diba? Akala ko ba airtight na yan? Ayun nga. Maganda na, kompleto na. Sabi ho kasi ni spokesperson Miko Calabano, Ng DOJ, bukod kasi sa probable cause, sinahanap din ng mga prosecutor ang reasonable certainty of conviction ayun. o makatwirang kasiguraduhang mapapatunayang nagkasalang inirereklamo. Oho. Mas mataas na antas ng ebidensya ito na kailangan So parang gusto sabihin ni Miko Calabano, nagpagsalita na, mababaw yung ipinal yung reklamo. yun ang ibig lang niya sabihin. So kung sinabi niyang mababaw, pagdating nito sa impeachment, then, pwede ba naman silang sabihin, wow, malalim ang kasong ito. Mabigat ang aligasyon. Totoo ang mga ebidensya. Disgrasya. Pwede ba mag-ano yun? Di ba? Yan ang sinasabi natin. Hindi, ang tanong na lang niya sabi, daanin niyo na lang sa drama. Di ba? Daanin niyo na lang sa drama. Ngayon, ganito, Jen, ha? Anong mangyayari ngayon? Ibabalik sa NBI. Eto ang tanong. Ipapile pa ba uli ito ng NBI sa DOJ? Case build-up daw eh, no? Magka-case build-up ito, mga 2 taon. Alam mo, well, again, sa mga impeachment na nangyari po sa atin, sa Pilipinas, again, hindi po ata pinag-uusapan ito yung merits at demerits of the Yun. case. Ang pagkakaiba nito, Jen, Oo. kasi kay Corona, di ba, nag-impeachment muna. Oo. Tapos saka nag-case sa korte. Oo. Basura eh. Kaya lang nauna yung impeachment. Yun na nga. Ang kaibahan, nauna itong Ipinail na case ng Pinail NBI. eh. Oo. Kaya nung nakita nila na, wait. There's mukhang mayayari Delikado tayo tayo dyan. dito. Delikado. Oo. Impeachment muna tayo Yeah. bago kayo mag-file. Nakita nila yun eh. So therefore, I conclude, hindi na po ito ipapile ng NBI Ganon. bago mag-impeachment. So, hindi na case build-up yan. Hamunin natin dyan. Sige nga, i-file nyo. Baka mabatukan kayo ng DOJ. Grave threat, saka yun, inciting to sedition Sige, eh. i-file nyo ulit. Tingnan natin. Yan ba yan? Ano ba yan? Under sa culpable violation of the Constitution ba yung ano? Ayun ang sinasabi kasi higher high crimes. high crime daw yun eh. Napa-text tuloy ang ka-EDPEL. Sabi ng ka-EDPEL. Hindi po! Yan ang katunayan ng mga politiko sa bansa, hindi nag-iisip. Lutang. Talaga lang ha. Si ka-EDPEL pa naman mga kapampangan, masasarap pagluto lalo kami suka Oo, suka talaga yan. Sisig dyan no ha? Walang luto ang Kapampangan na walang suka dyan. Tsaka yung asukal. Yes. Talaga naman. Ka-EDPEL.